Ngayon, punta po tayo sa aking email para mapakita ko sa inyo ang kinita ng savings ko sa pag-ibig as of November 2019. Ayan, makikita po natin, kumitang savings ko ng 7,489.51 dividends. So, ang savings ko na 20,141.58 ay may total na ngayong 27,631.09. So kung kukwentahin, ito po ay 37% na kita mula sa 20,141 na savings. Hindi na masama, di po ba? Actually, better na rates at guarantee ang nakukuha natin sa pag-ibig. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Toto Caceres. Maraming salamat at nagbalik po kayo sa aking channel dito sa Katoto OFW TV, kung saan makakapanood po kayo ng mga videos about sa pagkakakitaan, extra income, passive income, at iba pa. Bago po tayo magtungo sa topic natin sa araw na ito, automatic na po yan, paki-like na po muna ang video na ito. At kung bago po kayo sa aking channel, please consider subscribing. Pakihampas na po yung subscribe button na yan. Pati na rin po ang bell para notified po kayo para sa mga new uploads and update. Alright, let's go to our topic for today. Sa ating title nakalagay, Earn Money from Your Money in Legit Way by Saving Through Pag-ibig Fund. Lahat tayo, OFW man o hindi, ay nangangarap ng masayang buhay. Lalo na sa mga OFW na tulad ko, pagtapos mahabang taon ng pagtatrabaho sa abroad, siyempre gusto natin umuwi sa Pilipinas na masaya, di po ba? One of the many goals of OFWs working abroad is to save up para makabili ng bahay na matatawag nating sariling bahay natin. Kaso, hamon sa ating mga Pinoy ang mag-ipon dahil ang gusto nga po natin ay gumastos ng gumastos. With these things in mind, ang gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng National Savings Program and Affordable Shelter Financing Arm na kilala as Pag-ibig Fund, ay nakabuo ng isang magandang programa para sa lahat ng mga members ito. Kabilang siyempre tayong mga OFW at seafarers. Video na ito tatalakayin natin ang saving side ng programa at kung ano ang pakinabang nating mga nagsisave sa Pag-ibig Fund. Disclaimer lang po, hindi po ako affiliated sa anumang sangay ng gobyerno, Pag-ibig, SSS, etc. Ito po ay for information sharing only. Bilang OFW member, maaari nating i-avail ang Pag-ibig Fund Membership Savings Program, which is yung Pag-ibig One Savings Program. Ano po ba itong Pag-ibig One Savings Program? Ito po ay mandatory membership program na may minimum monthly contribution na 100 pesos. Inihikayat ang mga members na mag-save ng mas mataas na contribution upang ma-qualify sa mataas na loan bracket at upang magkaroon ng mas mataas na saving for our retirement. Noong 2017, ang Pag-ibig Fund ay nagbigay ng 7.61% annual interest rate para sa mga members nito. Ang interest po na ito ay tax-free, di katulad sa mga bangko na bukod sa mababa na ang interest
ay meron pa itong 20% withholding tax. Tinatalakay ko po sa video na ito ay ang about sa Pag-ibig 1. Dahil sa next video ko po tatalakayin ang Pag-ibig 2 or ang MP2, which is magandang features compare sa Pag-ibig 1. Tax-free and government guaranteed. Ang kikitaing dividends sa Pag-ibig ay tax-free, kaya buong-buo ito makukuha. As I have said earlier, sa bangko ay may 20% withholding tax. Sa Pag-ibig, sa interest ng Pag-ibig, wala pong tax. Ang lahat ng pera, kasama na pati ang dividends, ay 100% guaranteed ng gobyerno. Kahit pa umabot ng milyon-milyon ng pera sa Pag-ibig, ito po ay 100% guaranteed ng gobyerno. Unlike sa bangko, na 500,000 lang ang covered ng PDIC. Ngayon, punta po tayo sa aking email para mapakita ko sa inyo ang kinita ng savings ko sa Pag-ibig as of November 2019. Ayan, makikita po natin, kumita ang savings ko ng 7,489.51 dividends. So, ang savings ko na 20,141.58 ay may total na ngayong 27,631.09. So, kung kukwentahin, ito po ay 37% na kita mula sa 20,141 na savings. Di na masama, di po ba? Actually, better na rates at guarantee ang nakukuha natin sa Pag-ibig kumpara sa mga bangko. Sa mga katoto, mas magandang dagdagan pa natin ang savings natin sa Pag-ibig at i-consider natin itong long-term investment. Mahirap makahanap ngayon ng produktong nakapagbibigay ng mataas na kita, tax-free, 100% guaranteed ng gobyerno. Kaya sa mga kapwa ko OFW, punta na po sa embassy at magtanong about sa Pag-ibig. Bawat embassies ay may representative ng Pag-ibig dyan. Dito sa Doha, tumawag ako sa Pag-ibig representative dito at nang tumawag ako sa kanila, hiningi nila sa akin ang email address ko para doon i-send ang aking mga verification. Doon sila makikipag-usap via email. Kasi nga po ay hindi pa po natin ma-verify ang ating mga contribution through online for OFWs. Email facilities ng Pag-ibig ay para lang po sa mga OFWs. Kaya mga katoto, punta na po sa tumawag na sa mga embassy, reactivate na po natin yung ating Pag-ibig accounts para sa masayang retirement at para makatulong na din para palaguin ang pondong ginagamit ng gobyerno para lutasin ang problema sa pabahay.